Na-SL pa nga ako dito eh. Mali rin. Siyempre, nagkakamali rin ako guys. Lahat tayo nagkakamali. Ito lang yung naging reflection doon sa nangyaring trade. So share ko lang din sa inyo. Para another learnings din sa inyo. Diba nag-enter ako dito? Dito, enter ako dyan. Ang SL ko dyan is ito dapat. Yung original Kaya lang, nung nag-pump siya dito, lumipad, nag-move na ako ng SL dito. So, umpisa nung bago siya mag-break. Kaya nangyari, nung nag-dump, tatamaan ako. Tapos, nag-entry na lang ako ulit dito. Kung hindi pa ako nag-move agad, sana naiwasan yung loss. Sayang din yun. Kasi napaaga ako ng trailing SL. Dapat kasi, bago tayo mag-move ng SL, mag-aantay tayo na ganito dapat ang itsura. Line, tapos nag-breakout. Supposed to be, dapat mag-aantay tayo ng consolidation, di ba? Either consolidation or retest. Tapos, tsaka tayo mag-move ng SL dun sa last zone. Pagka nag-stay na siya dito at lumagpas na, saka lang tayo mag-move ng SL dito. Or kapag nag-retest na siya dyan, tapos na yung retest niya, hindi na niya yung babalikan, dito na tayo mag-move ng SL. Ang nangyari sa akin nun, napaaga ako ng SL, trailing SL. Saka nakatulog ako nun Yun din isang rule natin, di ba, na dapat kapag day trader, hindi ka matutulog or close mo yung position mo bago ako matulog. Kasi gabi rin nangyari to Hindi ako nakapag-out. Ginawa ko, nag-trailing ako dito. Tapos, yun nga, bumagsak. Talo. Yun yung learnings ko sa sa nangyaring past trades ko nun. Ang kadalasan nangyayari sa atin, sa trades, kung meron na tayong working strategy, working system, nagiging problem natin kadalasan, human error na. Error na sa sarili natin. Ganun yung mga kadalasang napapansin kong mali Tagal kong ginagamit yung strategy na to. Ang laging mali is yung kung paano ko siya in-execute. Kunyari, kagaya nito, napaaga ako ng SL. Or binabreak ko yung rules na sinet natin. Kaya na-SL, kaya nalolos. At kadalasan din yung emotions. Kagaya ng diniscuss natin last time sa sessions. Kailangan may limits lang din.